Meron pong mga nag-i-email sa amin at ito po ay nakakapanood po sila ng ibang mga nagsasabi na ang red pill daw ay brainwashing at minanipulate na daw yung isip ng mga kalalakihan. Okay? Pero iba yung resulta na nakuha ng mga viewers namin at hindi po namin sure kung kami po ba yung tinutukoy dito sa The Red Pill PH na yung mga toxic at mga misogynist. Kasi po, marami po mga red pill na yung iba, hindi maganda yung nagiging resulta. Pero hindi po kasalanan yun ng red pill coaches or content creator. Depende po yan sa tao na tumatanggap ng red pill. Kasi po, may mga tao na imbis po na maging open-minded, imbis po na maging aware at hindi na sumunod doon sa toxic na kultura, sila po ay nagpapatuloy sa women hating. So, hindi po yun kasalanan ng red pill community. Kasi kaya may red pill is that to enlighten ang mga kalalakihan, gayon din ang kababaihan. Alright, so ito po yung gusto kong klaruhin sa mga bagay na ito na itinatanong ng ating mga viewers. May mga nagsasabi daw na ibang channel na nagkiklaim na manipulate na daw ang isip. Actually, nung narinig ko po ito, tinawanan ko lang po ito. Kasi nga, kung makikilala mo lang po ang aming mga samahan, ito ang hirap Right? Yung mga nagkikriticize sa mga red pill, sila mismo yung hindi naman lumalantad para patunayan yung mga tinuturo nila. Mga nagmamagaling, mga lumitaw lang out of nowhere na mga vlogger, mga content creator. Pero hanggang dadalang sila, hindi naman nila pinapakita yung resulta nila. Kung gusto po ninyo, kilalanin po ninyo yung aming mga member, community, yung iba dyan nagkaroon na ng business. Right? Sasabihin mo na female hating, pero yung iba dyan nakapag-asawa ng disenteng babae. Right? Mga active red piller yan, hindi lang MGTOW, di ba? So pag sinabi mo sa amin na manipulate ng red pill community ang mga lalaki, hindi po yan dahil sa manipulation na kiniklaim nila. It's just itong mga red pill critic na to ng mga vlogger, mga content creator, mga wala rin tong alam, mga papansin lang po ito na sila rin mismo, hindi rin nila mapatunayan yung kanilang mga tinuturo. Kami kahit papano dito, nakikita po ninyo, hindi po kami dito talkies na nagtuturo na wala naman kaming resultang na po provide sa mga followers namin. Alright? Tanungin po ninyo sila, mag-research na lang kayo, ayaw po namin magbuhat ng bangko, ayaw po namin magyabang, tingnan po ninyo ang mga istorya, mga testimonial ng mga natulungan namin, yung iba mga businessman na. Yung iba nakawala sa pornografiya, yung iba nakarecover sa depression, yung iba tinulungan namin na makarecover sa pagiging female hating at naging open-minded. Alright? Ito po mga content creator na to na nagpipiling na akala mo nagmamarunong. Ewan ko kasi may nag-email sa amin ayaw din naman pabanggit ang pangalan, malamang natatakot. Kaya sinabi niya na in privacy na lang. Pero yun lang naman po ang response ko pagdating po dito sa mga ibang content creator at channel na nakikriticize ng red pill at nakiklaim na minamanipulate daw ng red pill ang mga kalalakihan. Hindi po yun dahil sa minamanipulate. Sila lang po ang nakiklaim yun. Yung mga reactionists na mga ibang vlogger o channel na critics ng red pill, sila lang po ang nakiklaim yan. Palibasa, wala naman po silang kumpletong understanding. Hindi po nila naiintindihan yung nangyayari sa community kung paano po tayo nagtutulungan. Ang alam lang po nila is mang-criticize. Ginagawa po nila yan para mapansin yung channel at lumaki yung subscriber nila. Pero, nasaan sila? Pinakita ba nila ang resulta nila? Nasaan? Nakapagbigay po ba sila ng malawak na resulta sa mga followers na wala? Hanggang dadalang. Right? So, wala rin po, mahirap patunayan at mahirap ma-validate itong mga ganitong klaseng mga vloggers, mga content creator na naglitawan lang out of nowhere na akala mo nagmamarunong na. Right? Pero hindi naman nagpapakita ng resulta. Ni hindi man lang lumalabas at lumalantad para patunayan yung mga tinuturo nila. Ito po ang hirap dito right? At
ito po yung response ko rito. Ayoko pong magyabang, ayoko pong magbuhat ng bangko. Tanungin na lang po ninyo yung mga community, tanungin po ninyo yung group, right? Meron dyan, lalo pa sa Visayas chapter namin, sa Mindanao chapter, ang dami na nag-uumpisa ng mga business, right? Yung mga iba nagbukas na ng mga panimula nila mga gym, yung iba sa food, right? Yung iba may mga online agency na, right? Yung iba mga ano na nga mga dating mataba, mga tamad, yun ngayon natuto na mag self-improve, mag-workout. Yung iba na promote sa trabaho. Ang dami. So hindi na po ako magbubuhat ng bangko, hindi na ako magyayabang. Tanungin po ninyo. Ngayon, ang response ko dito kay brother na ayaw ipabanggit ang pangalan, totoo ba ang sinasabi ng content creator and YouTuber na ito na brainwashing daw kayo? Well, tignan natin. Tignan mo kung talagang ang brainwashing yan o depende yan sa mga nanonood. Depende po kasi yan kung paano nila tinatanggap yung red pill. At paano mo naging brainwashing na sinasabi lang, kung ako mismo sinasabi ko paulit-ulit na dito sa channel na to na hindi mo dapat kagalitan ng babae, ganyan talaga yan. It's just the fact of life. Kaya lang natin dinidiscuss yan, it's just para maging aware kayo. Hindi para kagalitan mo. Alright? Pero the thing there is that pagkumparahin mo yung mga followers nila sa followers namin, tignan mo kung sino ang nababagong buhay. Pero itong mga content creator na to na nambabash ng red pill at nag-iimbento ng mga fake news, nag-iimbento ng fake claims, sila naman yung nakatago sa dilim. Sila yung ayaw lumantad, ayaw nilang pumunta sa field, ayaw nilang gawin yung mga pinagsasasabi nila. So, sino ngayon ang huwad? Sino ang peke? Kami ba o itong mga ito na mga KSP, kulang sa pansin at mga nagpapanggap kuno na expert? Kaya na po ang bahalang sumagot yan. Ayoko na po magyabang, ayoko po na magbuhat ng bangko. Yan po ang aking response sa mga pilingero na ito ng mga critics, mga YouTube channel na ito na baguhang nagsulputan na akala mo alam na lahat ng bagay. Right? Tignan na lang po ninyo sa resulta namin, our results. Yan po ang magsasalita para sa inyo. Maraming salamat.